Ang mga DDS talaga, triggered doon sa gusto ni President Bongbong Marcos na magkaroon ng reconciliation. Pero tandaan po natin, ang sabi ni President Bongbong Marcos, open po siya sa reconciliation. Pero merong isang kondisyon, tigilan ninyo yung inyong panggugulo. Magandang araw po sa inyo lahat and welcome sa Usapang Tito Manny. Binabaluktot na naman kasi ng mga DDS yung statement ni President Bongbong Marcos that he is open with reconciliation with the Dutertes. Pero sa bandang huli po, ang sinabi naman ni PBBM, pwedeng magkaroon ng reconciliation, pero dapat tigilan ang panggugulo. Sino ba ang nanggugulo? Hindi ba ang kampo ng mga Duterte? Lalong-lalo na si Vice President Sara Duterte? Tapos sa mga post ninyo, pinalalabas ninyo na takot, nanginginig, talunan si President Bongbong Marcos kaya gusto niya magkaroon na ng reconciliation. Hindi ba past few days naglabas ng statement yung si Joey, si Banatbay, si Mr. Real Talker, hindi pa po nagtatapos doon. Ito naman si Luminous by Trixie Cruz Angeles. Sabi niya, ewan ko lang ha, posibleng mali ako, pero sa pakiwari ko, hindi na i-erase ng isang podcast ang katrayduran. Hashtag, hindi tayo bati. Alam mo, Ms. Trixie Cruz Angeles, intindihin mo muna yung sinasabi ni President Bongbong Marcos. Makikipag-reconcile lang siya kung titigilan ninyo ang panggugulo. At ano tong sinasabi mo na hindi na i-erase ng isang podcast ang katrayduran? Kasi nga po, may podcast si President Bongbong Marcos kung saan in-interview siya ni Kato Nying. At yun, alam na po natin, doon sa mga nakakaintindi, okay? Open si President Bongbong Marcos sa reconciliation, basta titigilan lang nila ang panggugulo. Which is, hindi po mangyayari. Dahil nasa dugo na po ni Sara Duterte ang panggugulo. Hindi po siya titigil kasama ng kanya mga alipors hanggang hindi napapabagsak ang gobyerno ni PBBM. Dahil ayaw nilang magtagumpay ang gobyernong ito. Kaya manggugulo at manggugulo sila. So itong si Sara Duterte, kung ano-ano mga katoksikan ang sinasabi tulad ng bloodbath na yan. Para makakala niya, sila lang makakaintindi ng bloodbath na yun. Sabi nga ng isang netizen sa akin Tito Manny, baka naman hindi bloodbath, baka naman nosebleed. Kasi siyempre pag nag-Inglisa na sila Jinky Luistro, sila Laila de Lima, baka hindi makasagot ng straight English si Sara Duterte. Well, yan po ang isa sa aabangan natin. Dahil nakita nyo po doon sa mga hearing kung paano sumagot si Sara Duterte, dadaanin niya sa tawa, tapos ililipat niya. Sasabihin niya, Mr. Chair, Mr. So-and-so will answer the question. Ang galing, di ba? Napakagaling ng Vice President ninyo. And speaking of katraydoran, Ms. Trixie Cruz, hindi po si President Bongbong Marcos ang nantraydor. Yan pong kampo ninyo led by former President Rodrigo Duterte. Mantakin ninyo, si Sara Duterte na anak ni dating Pangulo, katandem ni Bongbong Marcos para sa 2022 presidential elections. And yet, ano ang ginawa ni former President? Nagpakalat ng intriga na isang presidentiable, well obviously referring to PBBM, na nagko-cocaine at bangag. At hanggang ngayon, yun pa rin ang kanilang naratibo. Hindi ba pagtatraidor yun? Yung anak mo katandem ni BBM, and yet kung ano-anong kasinungalingan ang inyong ipinakalat nung election time? And you have the nerve to talk about katraidoran? Hindi po si President Bongbong Marcos ang nagtraidor. At kung kinakailangan niyang isurrender si Digong sa Interpol, gagawin niya yun. Baliktarin niyo ang sitwasyon. Kung si Digong pa rin ang presidente at nagbigay ng red notice ang Interpol, ewan ko na lang kung hindi nagmamadaling isurrender ni Digong si Bongbong Marcos sa ICC. Baliktad Si Digong ang may dapat sagutin sa ICC. At tayo bilang miyembro ng Interpol, meron tayong duty na sundin kung ano yung batas ng international body na sinamahan natin. Hindi po ako abogado, pero kayo mga abogado, pinipilit nyong gawing mali ang tama at ang tama ginagawa nyong mali. Meron pang isa, itong si Sas Rogando Sasot. Sabi naman niya, nang dahil sa bloodbath, nagkaalaman kung sinong nag-cutting classes nang didiscuss ang figures of speech sa English class. Okay, matatalino kayo Basta doon sa pagkakaintindi namin sa sinabi ni VP Sara na bloodbath, gusto niyang magkaroon ng pagdanak ng dugo.
Pero hindi kami ganun kabobo para isipin na ang talagang gusto ni Sara Duterte ay magkaroon ng barilan, saksakan, patayan doon sa Senado. Hindi po kami ganun kabobo. Alam namin na yan ay talinhaga. Pero kung tutuusin, dapat bang magbitaw ng ganyang mga salitang nakakaintriga? That is unbecoming of the Vice President of the Philippines na lagi na lang dinadaan sa mga pagbabanta, totoo man o hindi, figure of speech man, talinhaga man o katotohanan, hindi ganun ang asta ng Vice Presidente. Sa bagay, tinan mo, kayo mga DDS, pare-pareho na kayo ng way of speaking, of talking, of writing, of blogging, sama-sama kayo. Birds of the same feathers. You really flock together. Meron pang isa, ito naman si Senator-elect Bato de la Rosa. Sabi sa Inquirer, De la Rosa wants extreme sincerity from Marcos before reconciliation. Wow naman, ang taas naman ang tingin nyo sa mga sarili ninyo. Akala ninyo ang mundo ay umiikot sa mga Duterte. Eh hindi. Yan ang dapat nyong matanggap. Tapos na ang era ni former President Rodrigo Duterte. Kaya nga nasa ICC na siya. Kung kailan siya lalabas, marami ang nagsasabi after 30 years pa daw. Ako man naaawa kung minsan sa kanya, pero pag naisip mo yung kanyang dapat sagutin, abay isagutin niya. Total, sinasabi nila na wala silang kasalanan, na tama lang ang kanilang ginawa. E di ipakita nila, iparinig nila, sabihin nila dyan sa ICC. Ngayon, pag nakita ng ICC na tama nga naman itong si Rodrigo Duterte, ginawa niya yung EJK na yan para sa bayan. Eh di masaya ang lahat, makakauwi na kagad si Rodrigo Duterte, pero kung hindi, kailangan niyang pagdusahan yan. Wala po sa edad-edad yan. Natandaan ko tuloy yung sinabi ni Harry Roque. Sabi niya, tingnan po natin kung may ebidensya. Kasi regardless of your age, kapag may pending case, kinakailangang harapin yung kaso. See? So, dapat talaga harapin ang kaso kahit na may edad na. Ganun ba, Harry Roque? Bakit ngayon? Iba na ang tono ninyo. Kawawa naman si Duterte, 80 years old na. Matanda na, uugod-ugod na. Hindi na dapat ipagpatuloy yung investigasyon sa ICC. Dapat burahin na lang lahat ng nagawa niyang kasalanan. Kasi ngayon, nasa poder ka na ni Rodrigo Duterte. Samantalang noon, anti-Duterte ka. Ikinampanya mo pa nga na huwag iboto si Rodrigo Duterte dahil siya ay murderer. Siya ay mamamatay tao. Ano ngayon ang ginagawa mo? Ano bang tawag doon? Himod po. Ano ba yun? Di ba, Harry Roque? Ngayon, i-apply mo rin sa sarili mo to. Kapag may pending case, kinakailangan harapin yung kaso at huwag magtago sa pag-apply mo ng asylum sa the Netherlands. Sa bagay, alam ninyo, kahit na pinagpipilitan nito ni Harry Roque na hindi siya mahuhuli dahil meron siyang application for asylum sa Netherlands, alam naman hindi magtanong ang Netherlands sa Pilipinas. Ano ba ang ginawa nito sa Pilipinas? Bakit nyo tinutugis? Bakit kailangan nyong hulihin? Unless, ganun ang patakaran ng pag-apply ng asylum. No questions asked. Basta ikaw ay nag-apply ng asylum, kahit na ikaw ay may ginawang karumal-dumal na krimen sa bansang pinanggalingan mo, approved na kagad ang iyong asylum. Ganun ba yun? Hindi kasi ako abogado eh. Si Harry Roque, alam niya, pinagpipilitan niya na walang magagawa yung red notice dahil siya ay may application pa ng asylum. At parang may narinig niya akong ganun. Kahit na meron ng Interpol intervention, kailangan mo nang unahin at madesisyonan yung asylum. Well, okay. Kung ganun ba ang patakaran paano kung ma-reject yung asylum mo? Pasasaan at pasasaan, babagsak ka rin. Lalo na kayong mga mayayabang kayo na akala ninyo ang mundo ay umiikot kay Rodrigo Duterte at kay Sara Duterte at sa pamilyang Duterte. Pero huwag kayo mag-alala. Kung kayo ayaw ninyo ng reconciliation, mas ayaw naming mga loyalista at mga pro-government. Dahil alam namin, gulo lang ang dala ninyo. At alam naman namin na hindi kayo makikipag-reconcile. Dahil ang gusto nyo pabagsakin ang gobyerno ni President Bongbong Marcos, gusto nyong palitawin na weak president si PBBM. Dahil kayo, si Sara Duterte, ang nararapat mamuno ng bansang Pilipinas. Tingnan nyo nga, hindi nyo ba nakikita kung paano sumagot si Sara Duterte sa mga interviews? At hindi lang yan. Hindi nyo ba nakita, nagdudumilat yung ebidensya sa ginawa sa Confi Funds? Hindi ba isang klase ng pangtatraidor yun?
Pinagkatiwalaan ka ng taong bayan sa pera at taxes namin, tapos ganun lang pala ang gagawin? In 11 days, ubos yung napakalaking halaga ng pera? At obligasyon ng isang presidente na pagbuklodin ang bayan. Kung ayaw ninyo, hindi kayo pinipilit. Pero I'm sure, alam nyo naman kasi at nabasa nyo at narinig nyo ang sinabi ni President Bongbong Marcos, magkakaroon lang ng reconciliation kung titigilan ninyo ang panggugulo. Which alam namin, hindi nyo pwedeng gawin. Dahil nasa dugo ninyong lahat ang panggugulo. So yung hinihingi ni Bato de la Rosa na gusto niya ng extreme sincerity from Marcos before reconciliation. Anong extreme sincerity ang sinasabi mo, Bato de la Rosa? Ha? Speaking of sincerity, nasaan yung sinseridad ninyo sa taong bayan? Samantalang ang pinaglilingkuran ninyo ay ang mga Duterte lamang. And speaking of Senator Bato de la Rosa, alam nyo ba, meron na pong Duterte Block sa Senado. Kinumpirma ni Senator Bato de la Rosa na may nabubuong Duterte Block sa Senado. Ano kaya ito? Ito na ba yung bagong oposisyon? At ang mga kasama dyan sa Duterte Block? Bato de la Rosa, Robin Padilla, Bongo, Rodante Marcoleta, and expectedly, sumama na sa kanila si Amy Duterte. O, so anong aasahan ninyo? Itong 5 pa lang na to, siguradong acquittal na ang ibibigay kay Sara Duterte. Wala silang pakialam sa mga ihahain na ebidensya. Kahit na sabihin pang malakas ang ebidensya against Sara Duterte, sigurado yan. Pikit mata, acquittal ang ibibigay nila. So ito po ang nagpapatunay na itong Duterte Block na kinabibilangan ng 5 ito, si Bato, si Robin, si Bongo, si Amy, si Rodante, ay nagsisilbi para sa isang tao. Hindi sila titigil hanggat hindi nila naiuuwi si former president. E di sige, magtulong-tulong kayo, humanap pa kayo ng mga kakampi ninyo, ina natin kung maiuuwi ninyo si Rodrigo Duterte. Hindi po nadadala ang ICC sa mga drama at sa mga pa-social media. Meron po silang batas doon, igalang naman po natin. Sa bagay, mga wala naman kayong galang eh. Then mantakin ninyo, ipinapakita nyo sa buong Pilipinas na inyong loyalty at ang inyong sinisilbihan ay ang pamilya Duterte. Aba, kung ako yan, mahihiya ako sa taong bayan. Sumusweldo ako galing sa pera ng taong bayan, pero hayag-hayagang kong pinapakita sa mga Pilipino na ang aming pinagsisilbihan ay ang mga Duterte lamang. Itinapo na ang kahihiyan sa bintana. Basta maipakita lang nila kay Sara Duterte na itong 5 ito at kung sino pa man ang sasama sa Duterte Block na sila ay titindig tulad ng sinabi ni Amy Marcos na kahit mag-isa na lang siya, titindig siya at lalaban para kay Rodrigo Duterte. Eh hindi naman siya nag-iisa. Meron din silang mangilan-ngilan na titindig at lalaban para kay Digong. Pero nasisikmura nyo yan na ang tingin sa inyo ng taong bayan ay mga taksil na imbis ang interes ng mga Pilipino ang inyong tingnan at pagsilbihan, ay binabalandra nyo pa sa buong mundo na kayo ay para sa mga Duterte lamang. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.